Samantala, sa aking pagdalaw sa Isla San Salvador, nabanggit ni Ronnie na ilang buwan na silang hindi makapangisda sa Scarborough. Yung policy ng China nga ng June 15, nahuhulihin daw kami lahat ng mga isda. So, may takot din po na ano nangyari. May sumubok ba sa inyo? Wala na po hanggang ngayon. Yung mga mangingisda dito sa Isla San Salvador, nitong nakaraang Hunyo pa huling napunta sa Scarborough Shoal para mangisda. Pero simula nga nung magbanta yung China, nang huhulihin yung mga mangingisdang magpupunta roon, tumigil na sila. Kaya yung mga mangingisda dito na lang sa municipal waters ng Masinloc, Zambales. Tingnan natin kung ano nga ba yung kanilang mahuhuli kung nandito lang sila sa municipal waters. Habang nasa bangka, muli naming napagkwentuhan ang aming naging biyahe sa Scarborough Shoal noong 2018. Pag di ba pag nangangawi lang tayo, ulam na. Ulam na. Wow! Unang pitik. Oh. Unang pitik. Huli agad. Dito sa municipal waters, limitado lang din yung kayang puntahan ng mga mangingisda. Namimili din sila ng lugar talaga na pwede nilang sisirin. Kagaya nito, kailangan nakikita yung ilalim. Kasi nga, wala silang gamit, walang oxygen tank. So, kung ano lang yung kaya ng kanilang hininga, yun lang yung pupuntahan nila at sisisirin para manghuli ng isda. Isda, ang linaw. 6 na taon na lumipas mula nung nakasama ko yung grupo ng mga mangingisdang ito. Ganun na ganun pa rin, halos wala pa rin nagbago. Tingnan mo naman yung mga gamit nila. Kinakalawang, ito, yung mga pangpana, mga goggles nila, lumang-luma. Ganyan ang buhay ng mga mangingisda dito sa Masinloc, Zambales. Ano yung huli mo? Ito po yung loro na dati sa Scarborough kalalakihan. Ito ng kapalit ngayon. Parang duwende na lang. Parang 20 na lang, sir. Wala. Grabe. Gawing hirap. Pag sumubok kayong bumalik ng Scarborough, anong mangyayari sa inyo? Hindi ka sigurado kung anong mangyayari sa'yo doon. Malay, baka bigla kang banggain na naman doon. O hindi alam mangyayari sa pan. Makalipas ang 1 oras na laot, nagpasya na sina Ronnie na umahon. Hirap talaga. Hulihan na dito, mailap. Isda. Kahit na ginagamit na yung habang hininga, wala talaga. Pag tira mo, may isda. Hindi magalaw ang isda talaga, sir. Hindi kagaya sa West Philippines Yeah. Talagang bawat tira, kuha. Malayo talaga. Sa 1 oras nyo kaya doon? Marami na, sir. Sa 1 oras mo, makakuha ka na siguro mga 3 kilo. Eto, may 1 kilo ba ito? Sir, May 1 kilo ba tayo ngayon? malakas. Wala, no? Ang kaunting huli ngayong araw, paghahatian pa ng grupo. Puwat ng itong may banta ang China. Kaya natakot yung iba. Siyempre ayaw din nila makulong siguro. Kaya yun, wala nang lakas loob na pumunta. Masakit isipin na ang ating mga mangisda hindi makalaot sa sarili nating teritoryo. Tapos makikita mo sa TV, yung barko ng natin, Coast Guard at saka Bipar, binabaga na lang, nabubutas. Kami pa kayang kahoy ang sinasakyan.
Nakakalungkot lalo na't minsan na silang itinatawag sa palasyo ng Malacanang at pinangakuan ng tulong ilang araw matapos maipalabas ang kanilang kwento noong 2018. Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa ano sila sila ang parang may power ngayon dyan. Iginito ng Malacanang na nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese Embassy sa Pilipinas tungkol sa nangyari sa grupo nila Kapitan Romel at Delphine. Base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation man ang ibang bansa. May sovereign rights o karapatan ng Pilipinas sa lahat ng marine resources o yamang dagat sa loob at labas ng Scarborough Shoal. Binigyan din sila ng mga bangka. Ang problema, hindi naman nila ito mapakinabangan. Bakit nga ba hindi napapakinabangan ito? Dahil po sir sa marami pong kakulangan, nung inano po namin to, ini-estimate po namin sa gagawa, ang pinaka-budget niya po dito nasa 100,000 pa ang kagastusin daw pa po namin. Saan po kami kukuha ng ganun pong halaga? Ay halos pangbili po namin pagkain namin po, hirap. Sa grupo ng mga mangisdang nakasama ko noon sa Scarborough, isa pa nilang kasama ang hindi ko pa nahahanap. Ang kapitan ng bangka na si Romel Sihuela. Sumunod naming pinuntahan ang kanilang lugar. Dito, sinalubong ako ng kanyang anak na si John Lester. Bago namin puntahan si Kapitan Romel, isinama niya muna ako sa daungan ng mga bangka sa kanilang lugar. Yang nakikita nyo sa aking likuran, yan yung mothership na sinakyan namin papuntang Scarborough Shoal sa dalawang pagkakataon noong 2018. Yun nga lang nakakalungkot dahil ito na lang yung natira sa mothership dahil naabandon na raw ito. Pero si John Lester, may isa pa palang masamang balita. June 1, 2022, sabi ng airmat ko na may nararamdaman lang daw siya dito sa likod. Tumakbo yung mother ko sa bahay ko, sigaw na si papa ko daw, papa mo tulungan mo kay malay na nararamdaman, bigla na gingalo. Isinama kami ni John Lester sa kinaroroonan ni Cap Romel. Nagulat ako sa aking nalaman. Pumanaw na pala si Cap Romel. Ang laki talagang kawalan niya na wala siya sir ayun. Bigla nagbago yung buhay, parang hirap talaga. Naranasan ni na Delphine, Ronnie at Kapitan Romel ang panggigipit at panghaharas habang nangingisda sa West Philippine Sea. Karagatan tayo naman ang may karapatan. This is a traditional fishing ground, right? Kabilang sila sa mga nakipaglaban sa karapatang ito. Pero sa paglala ng tensyon ngayon sa Scarborough at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, hirap na silang makapangisda rito. Ang malungkot, habang umaasa sila na muling makabalik sa Scarborough, naging bihag na ng karamdaman si Delphine. At kinamatayan na ito ni Kapitan Romel